Mayroon ka bang napakaraming alalahanin at sakit sa iyong mga balikat? Sinusubukan mong bitawan ang iyong mga pasanin at humanap ng pangmatagalang solusyon sa iyong mga hamon, ngunit nabigo. Ang iyong lakas ay umalis sa iyo, at ikaw ay nasa bingit ng pagsuko. Minamahal, alam kong ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya, maliban sa isang bagay, ibigay ang lahat sa Diyos. Kailangan mong ilagay ang lahat sa mga kamay ng Diyos. Kailangan mong ibigay ang iyong kabuuan sa Kanya. Hayaan mong siya ang mamahala sa iyong buhay. Hinihimok ko kayong panoorin ang video na ito hanggang sa dulo dahil matututuhan nyo ang tungkol sa isang pagbabago ngayon. Hindi na mananatiling pareho ang iyong buhay sa pagtatapos ng video na ito. Ngunit pagkatapos, kung hindi mo pa nagustuhan ang video na ito at nag-subscribe sa channel na ito, mangyaring gawin ito ngayon. Pagpalain ka ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng ilagay ang lahat sa mga kamay ng Diyos? Ibig bang sabihin ay umupo at ibigay ang lahat sa kamay ng Diyos nang walang ginagawa? Gaano ka nagtitiwala sa Diyos kapag sinabi niyang nasasakupan niya ang lahat, o tahimik ka bang nagdududa sa Kanya? Mga minamahal, ang ibig sabihin ng ilagay ang lahat sa kamay ng Diyos ay ipagkatiwala ang lahat ng bagay na may kinalaman sa iyo sa Kanyang mga kamay at ilagay siya bilang una at sentro ng iyong buhay. Nangangahulugan ito na gawin ang Diyos ang iyong taong dapat mong lapitan sa anumang sitwasyon, malaki man o maliit. Ito ay upang bigyan ang Kanyang direksyon at mga tagubilin ang huling salita sa lahat ng bagay na may kinalaman sa iyo. Ang ilagay ang lahat sa mga kamay ng Diyos ay nangangahulugan ng pagsali sa Kanya sa lahat ng bagay na mayroon ka o ginagawa sa pamamagitan ng mga panalangin. Nangangahulugan ito na gumawa ng mulat na pagsisikap upang makita na hindi lamang siya alam tungkol sa iyong mga desisyon o mga hakbang na iyong gagawin, ngunit nagtitiwala ka sa Kanyang paghatol at direksyon. Binibigyan mo siya ng puwang upang itama ang iyong mga plano at magtakda ng bagong landas para sa iyo, na napagtatanto na ang mga plano at iniisip niya para sa iyo ay mabuti at hindi masama, upang bigyan ka ng isang mahusay na wakas. Ang ilagay ang lahat sa mga kamay ng Diyos ay nangangahulugan din ng pagiging mulat sa iyong mga kakulangan at pagiging handa na isuko ang kontrol sa iyong mga desisyon at plano. Nangangahulugan ito na magkaroon ng kahandaan ng isip na sumuko kapag ang Diyos ay nag-udyok ng isang bagay na naiba sa iyong mga plano. Kailangan ng mapagpakumbabang puso upang maisumite ang iyong mga plano sa Diyos. Ang tao ay ang kapitan ng kanyang kaluluwa, ngunit ang paglalagay ng lahat sa mga kamay ng Diyos ay nangangahulugan na ang Diyos ang kapitan ng iyong kaluluwa. Nangangahulugan ito na gawin si Jesus hindi lamang iyong tagapagligtas kundi iyong Panginoon. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng isang tagapagligtas at isang Panginoon. Isang tagapagligtas ang naghahatid, nagpapanumbalik, nagpapala, nagpoprotekta, at nagliligtas. Isang Panginoon ang nag-uutos at namumuno. Isang Panginoon ang nagpapasya sa kapalaran at tumatawag ng mga pag-shot. Mga minamahal, kung ikaw ay tunay na naghahangad na lumago sa matalik na kaugnayan sa Diyos at makaranas ng mas mayamang sukat ng Diyos, dapat ay handa kang gawin siya na iyong Panginoon at tagapagligtas. Bawat patriarch na lumakad kasama ng Diyos sa kabila ay dumating din sa desisyong ito. Nagpasya sila na hindi sila sasandig sa kanilang sariling pangunawa, ngunit kikilalanin ang Panginoon bilang Diyos at siya lamang ang paglilingkuran. Ito ang sinabi ni Haring Solomon sa Kawikaan 3:5-6. Ang sabi ng Biblia, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya, at kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Kung kikilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga paraan, hindi ka kailanman matitisod o mahuhulog sa pagkakamali. Gayon din, ang ilagay ang lahat sa mga kamay ng Diyos ay nangangahulugan na unahin ang salita at kalooban ng Diyos bago ang anumang bagay. Ito ay ang pagiging handa na sundin ang karunungan ng Diyos na may kamangmangan at kakaiba. Ang karunungan ng Diyos ay kadalasang nakalilito sa tao. Ang pagpili sa landas na iyon ay palaging magiging sanhi ng mga tao na magtanong, tumawa, at mangungutya sa iyo.
Ang paraan ng Diyos ay madalas na hindi makatwiran, ngunit ang pagpapasya na sundin ang kanyang sinasabi sa iyo, anuman, ay pagtitiwala sa lahat sa kanyang mga kamay. Tulad ng isang bata, ang paglalagay ng lahat sa kamay ng Diyos ay nangangahulugan ng pagsuko. Minamahal, susuko ka ba sa kanyang paanan ngayon? Itatabi mo ba ang lahat ng iyong mga alalahanin kapalit ng kanyang kapayapaan at kagalakan? Sinabi ni Jesus sa Mateo 11:28, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan." Pahinga. Gusto mo bang patuloy na maghirap o magpahinga ka ba? Tulad ng ipinahayag ni Joshua sa Joshua 24:15, "Kung tungkol sa akin at sa aking sambahayan, hindi namin kailanman dadalhin ang aming mga pasanin sa kama, ngunit iwan ang mga ito araw-araw sa paanan ng Panginoon." Gagawin mo rin ba ito ngayon para matamasa mo ang pahinga at pagpapala ng guro? At saka, bakit ka mag-aalala kung mayroon kang pastol na kayang alagaan ang iyong mga pangangailangan? Marahil ay hindi mo alam ang mga benepisyo ng pagtitiwala sa Diyos. Bakit kailangan, tanong mo? Una, magkakaroon ka ng kapayapaan at kaunting pagkabalisa. Sinasabi ng aklat ng Mateo 6:31, "Kaya huwag kayong mag-alala na sinasabi, ano ang aming kakainin, o ano ang aming inumin, o ano ang aming isusuot? Sapagkat ang mga pagano ay nagsisitakbo sa lahat ng mga bagay na ito, at alam ng inyong Ama sa langit na kailangan nyo ang mga ito." Sinasabi ng talatang ito sa Biblia na hindi ka dapat mag-alala tungkol sa kung ano ang kakainin, inumin, o isusuot dahil alam ng iyong makalangit na Ama na kailangan mo sila, at naglaan din para sa kanila. Karamihan sa mga tao ay nag-aalala at na-stress dahil sa kung ano ang kakainin at inumin at ang bubong sa kanilang ulo. Ngunit narito ang banal na kasulatan na inuulit na pinapakain ng Diyos ang mga ibon na hindi naghahasik o maani. Pinapakain niya sila araw-araw. Kaya naman, kung magagawa niya ito, ano ang isipin mong hindi niya pangangalagaan ang iyong mga anak? Marami pa rin ang nabubuhay sa pagkabalisa, takot, pag-aalala, at pagkabalisa dahil sinisikap nilang tustusan ang kanilang sarili. Mayroong pag-urong sa ekonomiya sa karamihan ng bahagi ng mundo, ngunit hindi ka apektado ng naturang ulat dahil ang iyong tulong ay nagmumula sa itaas, hindi mula sa lupa. Ang dahilan kung bakit ka pa nag-aalala ay dahil ikaw ang may hawak ng iyong buhay. Naniniwala ka na hindi ka makakain kung hindi mo gagawing magagamit ang iyong sarili. Naniniwala kang ikaw ang tagapagtaguyod ng iyong sarili. Lagi mong isipin yon dahil hindi mo naibigay ang kabuuan mo sa Diyos. Ang pagbibigay ng iyong buhay sa Diyos ay hindi nangangahulugan na ikaw ay nagbitiw at upo sa bahay na umaasang magpapaulan ang Diyos ng mana mula sa langit. Hindi magpapadala ang Diyos ng mana para sa iyo dahil gusto niyang maging produktibo ka. Ang isumite ang lahat sa kanyang mga kamay ay nangangahulugan ng pag-unawa na ang iyong trabaho o negosyo ay isa lamang sa mga paraan na magagamit ng Diyos para pagpalain ka. Hindi nililimitahan ng mga pagpipilian ng Diyos. Nakapaghanda na ang Diyos para kay Elias nang matuyo ang batis. Maaaring magpadala ang Diyos ng mga ibon para pakainin ka tulad ng ginawa niya para kay Elias. Maaaring magpadala ang Diyos ng isang katulong upang ibigay ang lahat ng kailangan mo. Ang Diyos ay maaaring lumikha ng isang ilog sa disyerto at magtanim ng mga halaman sa ilang. O sa tingin mo ba ay hindi magagawa ng Diyos iyon para sa iyo? Walang masyadong mahirap gawin sa Panginoon. Hindi mo ba narinig ang tungkol sa mga taong nawalan ng trabaho o nakaranas ng paghina sa kanilang negosyo, ngunit nabuhay ng sagana at banal na probisyon? Ang mga taong iyon ay isinuko ang lahat ng kanilang pagkatao sa Diyos bilang kanilang pinagmulan. Sa makatuwid, hindi maaaring patunayan ng Diyos ang kanyang sarili sa kanilang buhay. Tiyak na akuhin niya ang kanyang sarili na maglaan sa kanila araw-araw. Makakakita ka ng higit pang mga himala kapag nagtiwala ka sa kanya at ibigay ang lahat ng tungkol sa iyo sa kanyang mga kamay. Ang pagbagsak ng tao ay naging dahilan upang ang tao ay maging malaya sa Diyos,
Ngunit ang hangarin ng Diyos ay ang tao ay umasa sa Kanya para sa lahat. Ang Diyos ay naakit sa isang bagbag at nagsisising espiritu dahil iyon ang pusong naglilinaw sa kanyang pangangailangan sa Diyos. Sinasabi ng 1 Pedro 5:7, ibigay ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Tunay na nagmamalasakit sa iyo ang Diyos, ngunit pinahintulutan mo ba siyang ipakita kung gaano siya nagmamalasakit sa iyo? Ang Diyos ang iyong makalangit na Ama. Nais niyang gabayan, pamunuan, protektahan, payuhan, paglaanan, at pagpalain ka. Hindi siya masamang hukom o isang baliw. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong ihagis ang lahat ng iyong mga alalahanin sa Kanya. Hayaang gampanan niya ang Kanyang tungkulin bilang iyong Ama. Ano ang mararamdaman mo kung makakita ka ng isang 5 taong gulang na paslit na umiiyak at nagrereklamo na nag-aalala siya kung paano niya papakainin ang kanyang sarili at ang kanyang mga magulang sa mga susunod na araw? Ano ang magiging reaksyon mo? Bueno, iyan ang ginagawa mo kapag nag-aalala ka at dinadala ang iyong pasanin sa halip na ibigay sila sa iyong makalangit na Ama. Hindi kanya hiniling na malaman ito. Hindi kanya hiniling na alagaan ang iyong sarili. Ang hinihiling lang niya sa iyo ay magtiwala sa Kanya at alagaan Kanya. Kung paanong mayroon kang magandang interes para sa iyong mga anak, mayroon din siyang magagandang plano para sa iyo. Binanggit din ito ni Apostol Mateo sa Mateo 7, kung tayo, na masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa ating mga anak, gaano pa kaya ang ibibigay sa inyo ng inyong Ama sa langit? Ito ang unang benepisyo ng paglalagay ng lahat sa mga kamay ng Diyos. Kapag dumating ang mga bagyo, hindi ka inaasahang magpanik. Bakit? Dahil ang iyong buhay ay nasa ligtas na mga kamay. Kapag ang mga bagay ay hindi nagdaragdag, huwag masiraan ng isip. Bakit? Dahil siya ang may kontrol at ginagawa niya ang lahat para sa ikabubuti mo. Ang pangalawang benepisyo ng paglalagay ng lahat sa kanyang kamay ay ang pagtaas ng pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Maraming mananampalataya ang nanatili sa parehong antas ng pananampalataya mula nang ibigay nila ang kanilang buhay sa Diyos. Hindi sila lumalaki dahil hindi nila naisagawa ang kanilang pananampalataya o hinahangad na lumago sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay parang kalamnan na lumalaki lamang sa palagian at pare-parehong paggamit. Ang pananampalataya ay ang pera kung saan ka bumili ng mga espiritual na katotohanan na maaaring magpakita ng pisikal. Gayunpaman, ang pananampalataya ay lalago lamang kapag ito ay ginamit. Maraming mananampalataya ang nagpasya na mamuhay sa kanilang sarili nang hindi kinasasangkutan ng Diyos dahil ayaw nilang lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang totoo, ang matuwid ay mabubuhay lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Nadaragdagan ang pananampalataya kapag nagtitiwala tayo sa Diyos at inihagis ang lahat ng ating mga alalahanin sa Kanyang mga kamay. Sinasabi sa Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya ay imposibleng kalugdan ang Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwala na Siya ay nabubuhay at na ginagantimpalaan Niya ang mga marubdob na naghahanap sa Kanya. Ang pamumuhay ayon sa iyong instincts o isip lamang ay ang pagpili sa pagpapabaya sa buhay ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang iba naman ay natatakot na guluhin ng Diyos ang kanilang mga plano. Iniisip ng ilan na ang Diyos ay laging mabagal. Naniniwala sila na kaya nilang gawin ang mga bagay sa kanilang sarili, at ang resulta ay nananatiling mababaw ang iyong pananampalataya. Mahihirapan kang matutong maghintay sa Diyos. May mga tiyak na pagkakataon na kailangan mong gumawa ng mga aksyon bilang patunay na naniniwala ka. Ngunit dapat kang maging matalino at maunawain upang malaman kung kailan maghihintay at kung kailan kikilos. Itinuturo sa atin ng aklat ni Santiago na ipinapakita natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga gawa. May ibang pagkakataon na ipinapakita natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng paghihintay, hindi paggalaw. Sinasabi ng banal na kasulatan na sila na naghihintay sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y sasampa na may mga pakpak na gaya ng sa isang agila,
sila'y tatakbo at hindi mapapagod at lalakad at hindi manghihina. Ngunit kapag hinihingi ng pananampalataya na maghintay ka sa Diyos, kailangan mong makakuha ng biyaya upang magbantay at manalangin. Nagmamasid ka ng may pag-asa para sa anumang senyales na dinadala ng Diyos ang iyong paraan, at pagkatapos ay nananalangin ka upang matupad ang kanyang mga salita. Ang pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya ay magtuturo sa iyo ng pasensya. Halimbawa, si Abraham ay naghintay sa anak ng pangako sa pamamagitan ng pananampalataya sa loob ng 25 taon at hindi siya nagpatinag habang naghihintay. Sa halip, pinananatili niyang matatag ang kanyang pananampalataya at nakatutok sa isa na nangako. Siya ay tinawag na ama ng pananampalataya dahil sinimulan niya ang kanyang paglalakbay sa pananampalataya at tinapos ito sa pananampalataya. Nagpakita sa kanya ang Diyos at sinabi sa kanya na iwan ang kanyang pamilya patungo sa lupaing ipapakita niya sa kanya. Ang Diyos ay hindi nagbigay sa kanya ng mapa o pahiwatig kung saan siya sa wakas ay maninirahan, ngunit si Abraham ay umalis bilang pagsunod at isinama si Lot. Kinuha ni Abraham ang isang hukbo na 300 at lumaban sa isang bansa. Kaya lang niyang subukan ang ganoong gawa dahil alam niyang hindi siya nag-iisa. Sinuportahan siya ng Diyos, at ang dahilan kung bakit siya sinusuportahan ng Diyos ay dahil lahat ng mayroon siya ay sa Panginoon. Nang makuha ang kanyang asawa, ipinaglaban ng Diyos ang kanyang pakikipaglaban para sa kanya. Nagpakita ang Diyos sa hari ng lupain at lubusan siyang binalaan. Ang mga benepisyong ito ay dumarating lamang sa isang tao na ibinigay ang lahat sa Diyos nang hindi ipinagkait ang anumang bahagi. Ang paglalagay ng lahat sa mga kamay ng Diyos ay nangangahulugan na nagtitiwala ka sa Kanya at pinili mong sundin ang Kanyang mga landas at daan. Nangangahulugan ito na nagpasya kang alisin ang mga alternatibo at tahakin ang makitid na landas ng pagtitiwala sa Kanya at paglipat habang ginagabayan Kanya. Ang paglalagay ng lahat sa mga kamay ng Diyos ay nag-uutos sa Kanyang paninibugho at Kanyang mga pagpapala. Alalahanin ang salita ng Diyos kay Abraham nang siya ay nananaghoy sa Diyos na wala siyang tagapagmana na mamahala sa Kanyang ari-arian. Sinabi ng Diyos sa kanya na huwag mag-alala dahil siya, ang Diyos, ang kanyang dakilang gantimpala. Ano ang mas higit pa kaysa sa pagkakaroon ng Diyos sa bawat araw ng iyong buhay? Ano pa ang maaari mong hilingin? Wala. Gayunpaman, ang malaking gantimpala na ito ay para sa mga handang ibigay ang kanilang lahat sa Diyos. Bukod dito, mararanasan mo lamang ang mahimalang at banal na interbensyon kapag inilagay mo ang lahat sa kamay ng Diyos. Gayunpaman, ang paggawa nito ay magtutulak sa iyo kung minsan nasundin ang Diyos ng walang taros. May mga pagkakataong hindi mo alam kung paano ito magtatapos, ngunit piliin mong sundin. Hindi mo alam kung gaano katagal bago ka makarating sa iyong pupuntahan, ngunit naniniwala ka sa isa na nangunguna sa iyo. Hindi tayo puno ng pananampalataya dahil alam natin ang hitsura ng bukas. Puno tayo ng pananampalataya dahil kilala natin ang isang nakakaalam ng bukas. At ito ay dapat na maging iyong patotoo upang makaranas ng mas malalim na kaugnayan sa Diyos. Ang ikatlong benepisyo ng paglalagay ng lahat sa mga kamay ng Diyos ay maranasan mo at masiyahan sa mas malalim na relasyon sa Kanya. Ang Diyos ay ganap na nakatuon sa mga ganap na nakatuon sa Kanya, at isang bahagi sa mga may bahaging nakatuon sa Kanya. Maraming mga dimensyon at panig ng Diyos na hindi mo mararanasan hanggat hindi ka kusang sumuko at pinahihintulutan siya na piloto ang iyong buhay. Kapag pinag-aralan mo ang mga patriarch ng pananampalataya, naranasan nila ang Diyos sa iba't ibang dimensyon ayon sa antas ng kanilang pagsuko sa Kanya. Kilala ni David ang Diyos ngunit hindi kasing lalim ni Jesus, ang anak ng Diyos. Ang tao ay matalino at may utak na maaaring manguna at magdirekta sa Kanya. Ngunit kung gusto mo ng mas malalim na relasyon sa Diyos na higit sa karaniwan, kailangan mong lumampas sa ibabaw kasama Niya. Ang paglalagay ng lahat sa mga kamay ng Diyos ay nagtataguyod ng espiritual na paglago at ginagawa kang puno ng kagalakan at magkakaibang espiritual na karanasan. Ginagawa ka nitong kaibigan ng Diyos. Sineseryoso ng Diyos ang iyong bagay at literal na nakikipaglaban sa mga nakikipaglaban sa iyo.
Ang iyong mga kaaway ay nagiging kanyang mga kaaway. Ito ang parehong bagay na sinabi niya kay Abraham sa Genesis 12:3. Sinasabi ng Biblia, pagpapalain ko ang mga nagpapala sa iyo, at ang sumusumpa sa iyo ay aking susumpain, at ang lahat ng mga tao sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan mo. Ang bawat isa na naglakbay kasama ang Diyos sa isang punto ng hindi karaniwang mga karanasan, ay nagbigay sa Diyos ng ganap na akses sa kanilang buhay. Ginawa nila ito ng kusa at may kamalayan dahil maaaring dalhin ng tao ang Diyos sa kanyang buhay o alisin siya. Ang kalooban ng tao ang pinakamalakas na sandata ng tao. Ginawa ni Haring David na isang tungkulin na huwag makipagdigma maliban kung siya ay unang nagtanong sa Panginoon. Ito ay isang disiplina na iningatan niya upang ipakita ang kanyang paggalang sa Diyos at pinarangalan siya ng Diyos. Hanggat siya ay nagtanong sa Diyos, nakakuha siya ng mga direksyon mula sa Kanya. Kapag ang mga Israelita ay nasa mabuting pakikitungo sa Diyos at sinunod ang lahat ng sinabi ng Diyos sa kanila na gawin sa labanan, lagi nilang nakikita ang supernatural. Katulad nito, ang pakikisama ng banal na espiritu ay magiging iyong pang-araw-araw na karanasan kung palagi mong ilalagay ang lahat sa kanyang mga kamay. Maaari kang gumawa ng isang beses na desisyon na iwanan ang lahat sa kanyang paanan at sundin ang kanyang landas, ngunit pagkaraan ng ilang araw, binawi mo ang iyong desisyon. Makinig, dapat mong sabihin ang iyong layunin araw-araw at manatili dito. Dapat mong sabihin sa Diyos na dumating sa iyong buhay araw-araw. Huwag ipagpalagay na inimbitahan mo siya. Kung ikaw ay nahaharap sa iba't ibang mga sitwasyon, ang pag-anyaya sa Kanya sa kanila ay agad na nagpapakita kung saan ang iyong puso. Ang isang mas malalim na relasyon sa Diyos ay nagreresulta mula sa isang pusong sumuko sa Diyos. Kung nais mong makilala ang Diyos ng higit sa natural, dapat mong isuko ang iyong buhay sa Kanya at ilagay ang iyong mga pamumuhunan, desisyon, plano, relasyon, mapagkukunan, at buhay sa Kanyang mga kamay. Kung gagawin mo ito at palagi mong inuulit ito sa Diyos, maririnig mo ang Kanyang payo habang pinapatnubayan at ginagabayan Kanya ng madalas. Ang mga pakinabang ng paglalagay ng lahat sa Kanyang mga kamay ay mas malaki kaysa sa mga nakalista, ngunit ang mga puntong ito ay sapat na upang kumbinsihin ka. Ang isa pang benepisyo ay palagi kang magkakaroon ng kagalakan. Magkakaroon ka ng walang hanggang pag-asa para sa magandang kinabukasan. Makatitiyak ka kahit sa mabagyong dagat. Ngayon, paano mo halos ilalagay ang lahat sa mga kamay ng Diyos? Kung handa kang gawin ang desisyong iyon, narito ang 4 na hakbang upang praktikal na gawin ito. Ang una ay panalangin at pagsuko. Ang panalangin ang pangunahing paraan upang ilagay ang lahat sa mga kamay ng Diyos. Ipagdasal ang lahat. Manalangin sa bawat sitwasyon. Manalangin tungkol sa iyong mga takot. Ipagdasal ang iyong mga plano. Manalangin tungkol sa iyong pamilya. Manalangin tungkol sa iyong mga desisyon. Gayunpaman, hindi sapat ang pagdarasal ng mag-isa. Dapat ka ring manalangin ng may kahandaang sumuko kung kinakailangan. Ang pagpayag na sumuko ay nangangahulugan na mayroon kang nagsisising espiritu. Kaya, nagiging madali para sa Panginoon na idirekta ang iyong landas at i-navigate ka sa Kanyang mga plano. Ang pangunahing dahilan kung bakit ka nananalangin ay upang malaman ang kalooban ng Diyos tungkol sa isang bagay, para malaman mo kung sinusuportahan niya ang iyong mga desisyon. Kapag natuklasan mong hindi siya, hindi ka dapat humarap sa iyong paraan, ngunit sumuko. Ito ay kung paano mo ipinapakita sa Diyos na inilagay mo ang lahat sa Kanyang mga kamay upang magpasya kung paano at kailan mangyayari ang mga bagay. Minsan gusto mong may mangyari ngayon pero ayaw ng Diyos. Sa Kanyang banal na plano para sa iyo, dapat itong mangyari sa susunod na taon. Ngunit hindi ito ang gusto mong marinig, kaya't magpatuloy ka, kahit na ang tseke na natanggap mo mula sa Kanya. Ang gawing Panginoon si Jesus ay ang gawin siyang Panginoon ng lahat. Ang pagdarasal tungkol sa lahat ay nangangahulugan na sinasadya mo siya. Sinasadya mo siyang inaanyayahan na kontrolin at bigyang diin ang bahaging iyon ng iyong buhay. Ang pagpili na hindi manalangin ay nangangahulugan na ikaw ay may kontrol sa iyong buhay.
Kaya naman, gawing ugali ang panalangin ngayon. Malaki ang nagagawa nito sa pagtiyak na naibigay mo ang lahat sa mga kamay ng Diyos. Ang pangalawa ay ang pabayaan ang mga kinalabasan at kontrol. Ang tao ay may likas na pagnanais na makontrol, na hindi masama, ngunit dapat pangasiwaan sa ilalim ng pangangasiwa ng Diyos. Dapat mong maunawaan na may mga bagay na hindi mo makontrol. May mga bagay na hindi mo mababago. Alamin ang iyong limitasyon. Alamin kung ano ang maaari mong maabot ng pagbabago at kontrol. Halimbawa, hindi mo maaaring labagin ang batas ng grabidad. Hindi mo rin makokontrol ang panahon o ang mga reaksyon ng ibang tao. Wala kang masasabi sa ilang mga pangyayari. Maaari mong kontrolin ang iyong reaksyon at pag-iisip sa kanila, ngunit dapat mong isuko ang kontrol sa Diyos. Hindi mo makokontrol ang hinaharap. Hindi mo makokontrol ang ekonomiya. Gawin ang buong kontrol sa iyong katawan, isip, at iba pang mga bagay na inilagay sa iyong mga kamay upang kontrolin, ngunit ipagkatiwala ang lahat sa mga kamay ng Diyos. Ang salmista ay nagsabi ng isang kapansin-pansing katotohanan sa mga awit 127, maliban na ang Panginoon ay nagtatayo ng bahay, ang mga nagtayo nito ay gumagawa ng walang kabuluhan. Ito ay hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan o sa pamamagitan ng lakas, ito ay sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo. Magagawa mo ang lahat ng kailangan at inaasahan at hindi mo pa rin makuha ang resulta dahil hindi na ipakita sa iyo ang awa ng Diyos. Ngunit kung masumpungan ka ng awa ng Diyos, maaaring hindi ka karapat-dapat, ang awa ng Diyos ay gagawin kang kwalipikado. Hindi mo dapat labagin ang mga pamantayan at bawasan ang iyong pangako sa pagiging pinakamahusay at pagkamit ng pinakamahusay, ngunit dapat mong matanto na kung hindi bubuo ang Diyos kasama ka, ikaw ay nasa pinakamahusay na pagtatayo ng walang kabuluhan. Ilagay ang lahat sa mga kamay ng Diyos at alamin na Siya ay Diyos. Ang ikatlong bagay na dapat gawin ay magtiwala sa soberanya at kabutihan ng Diyos. Ayaw mong ibigay ang lahat dahil nagdududa ka sa Kanya. Hindi ka nagtitiwala sa Kanyang soberanya. Hindi ka nagtitiwala kung gaano Siya kabuti. Hindi mo alam kung mabuti lang ang dumadaloy mula sa Kanya o may pinaghalong mabuti at masama. Ito ay nagpapakita na ang iyong pananampalataya ay nag-aalinlangan pa rin at ito ay hahantong sa takot. Kapag dumating ka sa puntong nagtitiwala ka sa kabanalan at kabutihan ng Diyos, wala kang dahilan para matakot. Dapat kang magtiwala sa kabutihan ng Diyos. Tingnan kung ano ang sinabi ng Diyos, ang sabi sa Jeremia 20:11, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga planong uunlad ka at hindi para saktan ka, mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. Siya ay may mga plano upang isulong ka at hindi upang saktan ka. Upang magawang ibigay ang lahat sa Kanyang mga kamay ng kusa, kailangan mong magkaroon ng paghahayag kung gaano Siya kabuti. Pag-aralan ang buhay ng mga lumakad na kasama ng Diyos at sumuko sa Kanya sa kasulatan. Ang aklat ng mga Hebreo ay binibigyang katwiran na si Jesu Kristo ay hindi nagbabago, kaya Siya ay Siya ring kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ang lahat ng nakatagpo sa Kanya sa Biblia ay hindi kailanman nanatiling pareho. Umalis sila na nagbago, at nag-renew. Pinakain ang mga pulubi. Ang mga may sakit ay gumaling. Nabuhay ang mga patay. Ang mga mahihirap ay pinayaman. Pinalaya ang nakagapos. Ang mga mangingisda ay ginawang mga apostol. At natanggap ng mga bulag ang kanilang paningin. Lahat ng ginawa ni Jesus ay mabuti. Isinalaysay at lumakad ng Diyos kasama sina Moses, Abraham, Paul, Noe, at iba pa. Itinala ng kasulatan kung paano sila pinagpala ng Diyos, kahit na hindi nila nauunawaan. May track record ang Diyos sa paggawa ng mabuti dahil Siya ay mabuti, at ang Kanyang mga awa ay nananatili magpakailanman. Habang hinahanap mo ang patnubay ng Diyos, maging handa na yakapin ang misteryo at lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Maaaring hindi mo maintindihan ang lahat sa sandaling ito. Maaaring hindi mo makita ang patutunguhan mula sa kinatatayuan mo.
At maaaring hindi mo maintindihan kung bakit kanya inaakay na matuto mula sa isang tao. Ngunit kung nakikita mo na siya ang nangunguna sa iyo, hindi mo kailangang malaman ang buong larawan. Dapat mong bitawan na sinusubukan mong kontrolin ang lahat. Minsan, hindi mo alam kung paano gagana ang mga plano. Hindi mo alam kung paano makarating sa dapat mong puntahan. May sulyap ka lang. Dapat kang maging handa na lumakad kasama ng Diyos ng walang kabuluhan, maliban kung hindi mo mauunawaan ang ilang mga bagay. Maging handa na mawala sa pagdududa at kawalan ng katiyakan. Ito ay isang lakad ng pananampalataya, hindi isang lakad ng mga pandama. Sinasabi ng aklat ng 2 Korinto 5:7, nabubuhay tayo sa pananampalataya, hindi sa paningin. Naglalakad tayo kahit hindi natin alam ang kinabukasan. Ito ang katotohanang kailangan mong panatilihing mahal sa iyong puso. Ang iyong pananampalataya ay hindi dapat nakabatay sa iyong nalalaman o nakikita, ngunit dahil kilala mo ang isa na nakakaalam at may hawak ng iyong hinaharap sa kanyang mga kamay. Magtiwala ka sa Diyos at magtiwala sa prosesong pinagdadaanan niya sa iyo. Ito ay kung paano ilagay ang lahat sa mga kamay ng Diyos. Mga minamahal, ang paglalagay ng lahat sa mga kamay ng Diyos ay nagdudulot ng kaligtasan at kapayapaan. Dinadala nito ang kabuuan ng Diyos, ang Diyos at ang kanyang paglahok sa iyong buhay. Ang paglalagay ng lahat sa mga kamay ng Diyos ay ginagarantiyahan ang banal na pamamagitan at direksyon. Binubuo nito ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos at nagpapalalim sa iyong relasyon. Ang paglalagay ng lahat sa kanyang mga kamay ay nagpapatibay sa iyong pag-asa at nagbibigay sa iyo ng kagalakan sa kabuluhan dahil alam mong siya ang may kontrol sa lahat. Alam mong pag-aari niya ang iyong buhay dahil ibinigay mo ito sa kanya. Pagtagumpayan ang takot na iyon na nagdududa sa Diyos. Ang mga kaisipang nagtatanong sa kalikasan ng Diyos at nagmumungkahi ng mga maling akala tungkol sa kanya ay hindi mula sa Diyos. Ang Diyos ay liwanag at walang kadiliman sa Kanya. Siya ay mabuti at siya ay pag-ibig. Hindi siya mapuot. Mapagkakatiwalaan ng Diyos dahil may track record siya sa Kanyang mga karanasan sa mga tao. Ang Diyos ay nasubok at nanatiling tapat sa lahat ng panahon. Alisin ang pagmamataas at ang pagnanais na makontrol at isumite ang lahat sa iyong mga kamay. Maaari mong isipin na ikaw ay matalino, ngunit ang kahangalan ng Diyos ay mas matalino kaysa sa karunungan ng mga tao. Hindi mapangasiwaan ng Diyos ang iyong buhay. Nilikha niya ang araw, mga bituin, mga kalawakan, at lahat ng bagay na umiiral. Magtiwala sa Kanya at magpakumbaba sa harap niya. Gayon din, maging handa na yakapin ang kawalan ng katiyakan. Maging handa na maging hindi sigurado kung minsan. Nang iwan ni Abraham ang kanyang pamilya, hindi niya alam ang lupaing pupuntahan niya, ngunit patuloy siyang lumipat. Iyan ang dahilan kung bakit siya naging ama ng pananampalataya. Huwag din hayaan na ang mga nakaraang karanasan ay humadlang sa iyo mula sa paniniwala sa Diyos. Huwag hayaan ang mga maling ideolohiya tungkol sa Diyos mula sa mga tao na hadlangan ka sa pagtitiwala sa Kanya. Nasa puso ng Diyos ang iyong pinakamahusay na interes. Magtiwala sa Kanya at ilagay ang lahat sa Kanyang mga kamay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat sa iyong salita. Salamat sa pag-renew ng mindset ko at sa pagkakaroon ng magagandang plano para sa akin. Salamat sa iyong pagpayag na tulungan at gabayan ako. Salamat, Hesus, sa iyong pagiging di makasarili. Naway luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. Ama sa langit, kusang loob kong ipagkakatiwala ang aking sarili at lahat ng bagay na umaantig sa aking buhay sa iyong mga kamay. Alam kong naglalakad ako ng mag-isa, gumagawa ng mga desisyon at pagkakamali na madaling naiwasan kung nakinig ako sa iyong payo. Alam kong gumawa ako ng ilang mga desisyon sa labas ng iyong kalooban at payo. Inaamin kong mali ako ngayon dahil malinaw na ang nakikita ko. Humihingi ako ng awa sa lahat ng paraan na maaaring nadiskaril ako sa iyong landas. Humihingi ako ng awa sa bawat lugar na kusa kong piniling suwayin. Mangyaring hayaang maabot sa akin ang iyong awa. Panginoon, nananalangin ako para sa biyaya at lakas upang magtiwala at manalig sa iyo.
Tulungan ang aking puso na maunawaan na ang hinahanap mo ay ang aking kabutihan. Tulungan mo ang aking puso na magtiwala sa iyo, gaya ng pagtitiwala ng isang bata sa kanyang ina. Tulungan ang aking puso na maunawaan na ikaw ay hindi isang tao na dapat magsinungaling, ni ang anak ng tao na dapat magsisi. Salubungin mo ako sa iyong pagkadiyos. Ipaalam sa akin kung sino ka. Isinusuko ko ang aking puso sa iyo, Panginoong Hesus. Mangyaring itapon ang bawat pag-iisip ng pagdududa na lumabas sa aking puso. Ilayo mo sa akin ang bawat iniisip at maling paniniwala ko tungkol sa iyo. Liwanagin mo ang iyong liwanag sa bawat baluktot na bahagi ng aking puso at ihayag ang iyong sarili sa akin. Humihingi ako ng pag-ilaw. Hayaan itong maging bahagi ko. Hinihiling ko rin na bigyan mo ako ng pakikipagtagpo sa iyo. Mahal na Panginoon, hinihiling ko na kontrolin mo ang aking buhay ngayon. Sinabi mo sa iyong salita na ang lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa aking ikabubuti. Maaari mong ihabi ang aking mga pagkakamali at pagkakamali sa isang magandang kwento. Maaari mong gawing saya ang aking mga kalungkutan at sakit. Mangyaring gawin ito sa aking buhay ngayon. Hindi lamang ako humihiling sa iyo na dumating sa aking buhay, ngunit binibigyan din kita ng ganap na daan sa lahat ng bagay na may kinalaman sa aking buhay. Maging aking Panginoon at Hari. Akayin at patnubayan ako gaya ng paggabay ng isang ama sa kanyang anak. Kinikilala ko na ako ay isang bata lamang na may kaunti o walang kaalaman. Bigyan mo ako ng pangunawa sa iyong mga paraan. Akayin mo ako sa daan na walang hanggan. Siyasatin mo ako sa lahat ng aking mga lakad, at kung mayroong anumang masamang pag-isip sa loob ko, mangyaring alisin ito. Iniaalay ko ang aking buhay sa iyo, Panginoon. Mangyaring gawing kagandahan ang abo at hayaang magpadala ang buhay na ito ng iyong kaluwalhasyan at papuri. Salamat, Jesus, sa pagsagot sa aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako, Amen. Maraming salamat sa panonood. Mangyaring i-like ang video na ito at mag-subscribe. Pagpalain ka ng Diyos.